This is May. Welcome guys, welcome to my channel. So today guys, dahil wala na si Lolo, so wala tayong magagawa kundi mag-sort out ng mga medicines na supply ni Lolo. Ano guys, siya nga pala, ang mga gamot pala dito sa Hong Kong, the medicine, yes, medicine are free, given free sa mga hospitals. So ito siya, look at this. Abot. Yes, this is just one of the medicine ni Lolo. Sobrang dami guys. So kailangan kong i-sort out lahat ng mga expired. So I've ready the scissor kasi kailangan gupitin yung mga names. Dahil ang mga plastic, may mga label siya, name and date, diagnosis na dosis ng gamot. So mayroon pa dito sa baba, ito pala siya is underpad para sa bed, pero tatapon na rin namin guys, itatapon ko na rin para clear kasi cremation ceremony ni Lolo is by December 20. So siya nga pala, if you're an OFW or overseas worker, I think you can relate sa sitwasyon na ganito. If you are taking care or you are a caregiver, taking care on elderly. So, for sure, alam niyo ang mga gamot na ito. I will not specify it, but these are all grandpa's medicine. So, sa isang araw guys, minsan, ang gamot na tinitik ni Lolo is up to 7 na klase ng gamot. Look, sobrang dami. Pero ito siya, nagagamit ito guys. Maganda ito siya sa mga scrape or wound. Hirudoid cream. Kaya if may ano ka, may scrape wound, you can use this. Ang bilis mag-heal ng wound. This one is for each. Yes, for each. Sa mga sa kati-kati guys. Thermometer ni Lolo. So this one is no use already. So ito siya, hinanda ko para sa basurahan guys. Ayan, nakat ko na yung iba. So stay tuned. So ito siya, nakahanda yung ano natin, mga basurahan natin. Yes. So let's start working on it. So I need to check yung mga expiration date, but I think hindi na rin magagamit guys. These are all 2025. So bilang isang OFW guys, caregiver sa ibang bansa, ang trabaho is madali, yes. Madali lang. Easy lang para sa atin, I know. Kasi, kaya naman natin ang mga klaseng trabaho. But, emotionally, mentally guys, dyan ka mapapasubo or dyan ka talaga natin. Emotionally. Kasi, malayo nga sa family. Yes, malayo sa family. And, 2024, oh my God. And you live alone. Lucky ka lang kapag
the family you're working is, they will treat you well. Or like a family members, right? So, ganyan lang siya ang ating gagawin. Then, ito siya mga liquid is may expiration din siya. Like, ito siya 2026 while others are 2025. Yes, 2025. So, ang gagawin ko is kailangan ko rin siyang tanggalan ng laman. Yes. So, itatapon natin sa toilet, guys. By the way, today is Thursday. So, diary ng isang OFW dito sa Hong Kong. Still, sobrang dami. And ito siya is 2025 din. Look. So, kailangan kong tanggalin yung names. Dito pala guys, yung mga prescription nila is mayroon na siyang sticker na nakalagay. Hindi gaya sa atin ang prescription sa papel lang. Dito, yes, prescription, parang sticker style. Idikit nila sa plastic kung saan nakalagay yung gamot. Okay, that's a lot. Look. Oh my God. So, I have to double check it. Kasi may mga name siya. So, anyway guys, if you are new to my channel, tablet 10 PM before sleep. If you're new to my channel, please consider subscribing and hit that notification bell so you'll be notified whenever I upload a new video. And if you do like any of my videos, please do share it to your any social media platform or to your YouTube community. Paracetamol. Kailangan ito siya mag-expire. 2027. Okay. Still fine. 2027. Chewable antacids. 2027. Look. So, sa palit natin guys. Ito, kailan ba mag-expire? 2018. Oh my God. So, yung papel pala guys, sinaseparate ko. Kasi nga, polycycle. Okay, yung ganito is tanggalan ng laman. Okay. Ito rin siya. Kailan ito mag-expire. Ang daming gamot guys. It's like you are living. You live only dahil may gamot. Shoutout pala sa aking mga followers, subscribers, and channel members. Thank you so much for your time. Okay. Still, marami pa. Dito kailan ito mag-expire. 2027. Pero para saan ito? Demonstrate. Oh my God.
lagi ng mga ano guys, mga gamot. Okay, kailangan ko siyang gupitin. That's it. Ito rin. Oh my God. Pero at least guys, you know, na-bedridden si Lolo. May ano kasi, namatay si Lola March 28, 2020 during COVID. So, after nang namatay si Lola, like 2 years siguro. 2 years bago na bedridden si Lola. Kasi nga, ayaw na niyang gumalaw. She always wish na mawala na siya o kukunin na siya. So, ayaw na niyang gumalaw. Kumakain siya na konti-konti lang. Then, may dalawang Indonesian helper which is to assist him mag-bath at magpakain. Then, ako minsan, ang main ano ko lang talaga kay Lolo is main trabaho ko lang talaga kay Lolo is sa mga hospital appointment and ito sa mga gamot niya. So sila yung responsible kay Lolo magpapakain, magpapaligo, magbihis at maglinis ng gamot. Then mga few ano lang 2022. So, lumipat kami dito sa, lumipat sa kabilang lugar guys. Dito pa rin, pero ibang city na baga. And doon na talaga na-deteriorate yung, ano ni Lolo. Yung sitwasyon niya. Kasi, iniwan na yung lumang bahay kung saan doon sila ni Mama nakatira. And, parang nawala na talaga siya ng pag-asa. Okay, yung mga ganito pala guys, may mga pangalan. Kaya I need na ano rin, tanggalin yung names. Very ano sila guys sa mga information. Okay. So, medyo marami guys. Medyo marami pa. But, I think it's fine. So, stay tuned guys. Stay tuned sa mga update ng buhay OFW dito sa Hong Kong. Look. Mga gamot yan guys. Mayroon pa. But anyway, thank you so much for your time.